Yung talagang may empacho tayo. Hindi, joke lang. So, ibig sabihin, nag-uumapaw ang sharing po natin today. And of course, we celebrate every Sunday, nag-gather tayo dito. Kasi ito po ay araw ng pasasalamat. No? At katulad nga po sa ating mga nabasa, ang katotohanan po ng buhay ang Diyos sa buhay natin is sa karakter natin. No? Sa pag-uugali natin, yung how we treat other people, how we love our family, how we love our neighbor. Doon po napapakita natin na totoong may Diyos tayo. Palakpan po natin ang Diyos na buhay. Amen. At di na po natin patagalin. Ang title po nito, mga kapatid, is The Power of Surrender. No? Basahin po natin, The Power of Surrender. Ayan. Naniniwala po ba tayo na mayroong kapangyarihan kapag nag-surrender ka sa Kanya? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumuko ka na. Sabihin mo, napapaligiran ka na ng mga anak ng Diyos. Amen. So, ang power po at ang surrender sa Panginoon, connected po yan. Amen. Sino po dito gusto po maka-experience ng power of God? Amen. So, the secret po na sinasabi sa Bible is surrender. Naalala niyo po yung Psalms 91, na sabi doon, He who dwells in the shelter or in the shadow of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Amen. Sino mga talagang nag-surrender, nag-abide, kumonek sa Panginoon, andun yung kanyang divine intervention, divine protection, at yung kanyang provision. Amen. So kaya basahin po muna natin mga kapatid yung Romans chapter 13, verse 1 to 7. Ayan, ito po, it talks about the authority at submission po, no? Dito muna po sa lupa. Ang sabi doon, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sa verse 2, ang sabi po dito, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Sa verse 3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sa verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Sa verse 5, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Sa verse 6, iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Sa verse 7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo ng mga dapat bayaran, at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Amen. So, ito po, it talks about yung authority natin dito sa lupa, which is the government. Ang pinakamalapit pong authority natin, yung barangay. Amen? So, nasasakop po tayo ng ating mga barangay at yan po ay idinisenyo po yan ng Panginoon. Yung mga authority over us. Sino po yung lahat tayo mga anak? Amen? At yung ng authority natin, yung ating mga magulang. No? Marami po bang kabataan na suwail sa magulang? Tama po yun. May sumagot po sa likod. Marami. Marami po. At sinasabi sa Bible, nasa panahon tayo ng last days. Kaya po, kung ang nakikita natin yung mga kabataan na maraming suwail, totoo po yan, no? At nasa last days na po tayo. Ngayon, ano po ang gagawin po natin? We need to pray for them and we need to give them the gospel. Amen? To teach them in the way they should go. At sabi nga po, kapag tayo po, mga anak, ay in-honor po natin, sabihin natin, honor your parents in the Lord. Lahat po ng authority, kapag natuto po tayong mag-honor, andun po yung open heaven. Kakonekta po nun yung power. No, kaya po kapag ang isang anak ay talagang suwail sa magulang, nakikita po natin, miserable po ang nangyayari. Pero ang sinasabi po ng Bible, may kalakip na pangako doon sa mga marunong mag-honor sa ating mga parents. Amen? Mga kapatid?
Yun po yung aral doon. At syempre, may aral din po sa mga magulang. Ang sabi doon, huwag nating ibulig sa galit ang ating mga anak. Kundi tayo mismo ay dapat makitaan ng pagiging role model na tayo nagpapasakop din sa authority. Halimbawa po, sa authority ng simbahan, sa authority ng salita ng Diyos, sa authority ng batas dito sa ating bansa. Amen? Yun po ay pag-submit or pag-surrender. Sa New Testament po, marami pong incidences na sinabi po yung submit. Sabihin po natin submit. Ayan. At sa Greek word po, ang ginamit po ay hupotasso. Ang ibig po sabihin ng hupo means under. O ikaw ay sumasa ilalim. Yung tasso means arrange. No, so you are under the arrangement. No, this word is a root of it are translated by the words subject or subjection, submission to authority. Alam niyo po kapag tayo ay nagsasubmit sa authority, yun yung sinasabi ng Biblia, meron pong reward at kapangyarihan na dadaloy sa ating buhay. Amen? So kaya napakahalaga po, kilala po dapat po natin yung ating mga authority. Amen? Yung government, yung spiritual authority, yung lahat po ng authority sa ating buhay, yung ating magulang, di ba? Kung tayo po ay nasa empleyado, trabaho, may authority po yung ating boss, tama? At kung tayo naman ay nagnenegosyo, meron din tayong authority, di ba? So lahat po meron pong authority. Kapag tayo ay lumabag doon sa authority or doon sa batas, hindi tayo nagpasakop, yun po ay kapahamakan ang sinasabi ng Biblia. At hindi po yun pinapaboran ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin natin, hupotasso. Ayan. Ibig sabihin, you submit yourself to the authority. You put in subjection under obedience or obedient. No? Kasi tayo po, naturalesa sa mga tao matitigas po ang ulo. Tignan mo po yung katabi mo. Hindi yan yon. Mabait yan. I believe wala dito sa DOCGM yon. Amen. At patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon. Amen. At sabi pa nga sa Biblia, dinidisiplina ng Diyos yung mga tinuturing niyang anak. Amen. Amen. Sino po dito ang kapag dinidisiplina siya ng Diyos, nagsasubmit siya? Amen. Pero sabi din po sa salita ng Diyos, ang pagdisiplina ng Diyos hindi nakakatuwa, syempre sa pakiramdam. Pero pag nakita mo yung purpose, everybody say purpose, inalaw ng Panginoon, nakita natin sa devotion, may pahintulot ang Panginoon nang sa gayon tayo ay lumago at umunlad ang ating buhay. Amen. Isipin niyo po kung walang pagdidisiplina po dito sa ating pamilya, sa ating bansa, sa lahat ng establishmento, kung wala pong pagdidisiplina and rules and regulation, magulo po ang bayan. Amen. At nakikita po natin na sa panahon na tayo ng kaguluhan, bakit? Marami na po ay lumalabag sa batas. Hindi lang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Amen? At nandito na po tayo in the last days of the last days, in the last hour. So, ang purpose po kaya tinawag tayong mga Kristiyano para maging tayo ay maging halimbawa. Amen? Maging asin at ilaw. Pero kung tayo po yung una-unang hindi sumusunod, tapos sasabihin mo, Kristiyano ka, ay hindi po nagiging patotoo sa ating mga kapaligiran. Amen? Halimbawa, bawal tumawid, may namatay na, no? Tapos yung tumawid, may bit-bit pang malaking Bible. Hindi po ba? So, kaya napakahalaga nung prinsipyo na inaaral sa atin ng Diyos na surrender, power, the power of surrender. Amen? Submission to authority. Dahil kapag tayo, pag matigasin natin ang ating ulo, ang ating puso, hindi po tayo lalago. Kapag kinokorek tayo ng salita ng Diyos, kapag dinidireksyonan tayo ng salita ng Diyos at hindi tayo sumunod, wala pong pagbabagong mangyayari. May stuck ka doon sa level of your faith kung saan papapaking ka lang ng mga kaaway. Amen? At ayaw mangyari yun ng Diyos. Kaya po merong pagdidisiplina at meron pong batas na ipinapahayag sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, the power of surrender is very crucial po sa open heaven. The word is a wonderful definition of what it means to submit to God. Sabi nga po sa Santiago, di ba? Submit yourselves unto God, resist the devil, and he will flee from you. Kapag ikaw ay nagsumite ng iyong sarili sa Diyos, lalayo ang mga demonyo. Kaya kung ikaw kapatid, parang ang daming demonyo sa paligid mo, na gumugulo, no? Parang laging may atake. It's time to submit yourself to God. Amen. Amen. Di ba yung para bang sa isip yung battle, di ba? Pag hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka
pagdesisyon ng maayos, meaning, it may be a signal that you are under attack. And of course, Christians are always under attack of the devil, kaya mahalaga yung prayer. Amen? One of the highest calling in heaven is prayer. And one of the highest calling here on earth is also prayer. Kung si Jesus patuloy tayong pinapanalangin, dapat din natin gayahin yun. Kung si Jesus nag-i-intercede, dapat din tayong mag-intercede. Amen po, magpanalangin sa isa't isa. The scripture has a great deal to say about being submission to higher powers. Amen? Sino po dito ang alam niya na merong mas makapangyarihan above him, above her? Amen? Meron pong mga may posisyon na inilagay ang Diyos sa ating kapaligiran na mas mataas po sa atin. Amen? Yes. At dapat meron po tayong true humility to submit ourselves unto Him. Sabi nga po ng salita ng Diyos, ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Meaning, kung ano yung dapat sa gobyerno na ating isubmit po natin. Amen. So, at kung ano po yung dapat sa Diyos, yun po ay dapat sa Diyos. Amen po. Ito pong araw po na ito, Sunday, para kanino po ito? Sa Lord. So, ibigay natin para sa Diyos. Kaya, ang sinasabi po, this has reference to establishment principles that God has ordained in our world. The government and the leaders in whatever capacity. Pastor, paano kapag kurakot yung leader? Magsasubmit pa rin ba? Yes. Bakit? Hindi naman natin departamento, no? Kung ano man yung ginagawa nila sa kanilang posisyon na pakailaman natin, kundi ang role ng isang Kristiyano, ipanalangin sila. Amen. Sino po dito yung pinapanalangin yung gobyerno natin? Yung ating bansa. Nakita po natin, sobrang pagulo ng pagulo because this is a political war, kung tawagin. No? And it is connected to the spiritual realm. Because in the spiritual realm, mga kapatid, nagkakaroon na din ng laban. Tama? So kung tayo po, hindi po tayo knowledgeable, wala tayong wisdom and understanding sa salita ng Diyos, masisway lang tayo ng pattern of this world. Ang gusto po ng Panginoon, we are aligned. Everybody say alignment. Yan. We are aligned kung ano po yung pinapagawa ni Lord, doon tayo. Amen. Nang sa ganon, hindi po tayo magkamali sa ating mga desisyon. In whatever capacity, sabi nyo that God has placed authority over us in this earth. Basahin po natin Hebrews 13:7. Sabi po sa Hebreo, sabi ni Apostol Pablo, everybody read your Bible. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo. At mananagot sila. Sabi doon, mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Amen? Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo is yung simbahan. Kung saan po tayo nasasakop ng simbahan. Bawa dito po sa DOCGM. Kapag tayo po ay nag-submit doon po sa authority na ginagawa po sa panambahan ng Diyos, sabi doon sa nangangalaga sa inyo, yung may accountability po doon, yung leader. Yes. At accountable tayo sa isa't isa. Amen. Amen? Now, dapat alam po natin kung ano yung authority na dapat nating tignan. Amen po? Kaya sinasabi, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila at sa pagtupad ng kanilang tungkulin. No? Alam niyo po, sa ilang years pa lang naman po ako nagpapastor, no? 2019 po yun. Ngayon ay 2020, so mga 7 years po, no? Tama? So, nakakaganap po talaga kapag tayo po ay nangangalaga ng gawain ng Lord at nakikita po natin yung growth. Amen? Katulad po ngayon, nakikita po natin yung growth. Ako po yung nasa harapan yun, nakikita ko yung growth, yung talagang maturity ng bawat isa. Nakakagalak po yun. Lalo na, syempre, magagalak si Lord. Amen? Kasi nakikita niya na merong pagsunod, merong pag-honor sa authority. No? At nagagalak na po ako kanina, sinabi, mga intercessor seniors, kahit po sila ay kalahati ng edad ko, kalahati ako ng edad pala nila, nandun po yung, nararamdaman ko po yung pag-submit to authority. At ang ganda po ng flow. Bakit po maganda yung flow? Kasi ang Diyos,
nagagalak siya, nalulugod siya kapag in order. Because God is the God of order. Amen. At kapag ganun po ang nangyari, merong pagkakaisa, the Lord will give us favor. Amen. Amen. Kaya nga, the future is very bright kapag tayo patuloy na magkakaisa to advance the kingdom of God. So sabi doon, hindi naman makakabuti sa inyo kung kayo ay hindi susunod. Amen? Kung halimbawa tayo po ay nangangaral, ikinokorek po natin through the Word of God ang isa't isa, at kapag hindi naman po tayo sumunod, makakasama po yun doon sa hindi sumunod. Pero doon sa sumunod, sa salita ng Diyos, makakabuti. Pero doon sa hindi sumunod, hindi makakabuti. Nagkakaintindihan po ba tayo? Diba? Kaya napakahalaga po nung the power of surrender. Ano po yung title natin? Yan. Sabihin mo sa katabi mo yung title. The power of surrender. Kung gusto po natin dumalo yung kapangyarihan po ng Diyos sa ating buhay, we need to submit ourselves. Basahin po natin sa 1 Peter 2:13 to 14. Everybody read. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas ng kapangyarihan, at sa gobernador na sinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magpangaral sa mga gumagawa ng mabuti. So, napakahalaga po nung tayo ay law-abiding citizen. Amen? So, ibig sabihin, kung ano po yung pinatupad na batas, yun po tayo. Sunod po tayo. Pag sinabi, ang video okay, curfew, alam ang oras lang? Alas 10 lang, kahit gusto mo pa talagang mag-concert hanggang 12, ay sumunod tayo hanggang 10 lang. Amen. Amen. Kasi nga po, ano po yun sa kapitbahay. Amen? So, sino po dito yung nakaranas na kinatukan ng kapitbahay dahil nagko-concert? O, ng mga 10:30 na ng gabi. Wala pa naman sa Diyos. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Diyos dahil law-abiding citizen naman po tayo. Amen? Glory to God. Na hindi natin sasabihin, malakas ako kay Kap. Alam ni Kap yan. Di ba? Hindi tayo ganun. Hindi, alam ni Kap yan. Hanggang 12. Pwede kami dito mag-concert kasi makinig kayo sa boses ko. Hindi po ganun yun. No? So, kailangan tayo bilang mga Kristiyano, nagiging halimbawa tayo. Hindi tayo yung pagsimulan ng hindi pagsunod. Amen, mga kapatid. Sa Titus chapter 3, verse 1. Sabi po doon, sa Titus, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Kaya po, the power of surrender. Ibig sabihin, si Lord agad yung nilalapitan natin. No? Yung salita ng Diyos pinangahawakan natin. Kahit ayaw natin yung namumuno, amen? Lord, di ko naman yun binoto eh. Diba? Pero nandito tayo sa bansang ito, inalaw ng Panginoon mangyari ito because God has a message to the Philippines. Amen? Naniniwala ba kayo may mensahe si Lord sa Pilipinas na dapat matuto? No? Na tayo ay unang-una mga Kristiyano, sumunod. No? Kahit ayaw mo pa, hindi mo pa binoto yung pinuno. Amen. Kung ano yung batas na pinapatupad, yun tayo. Maliban na nga lang kung ito ay labag talaga sa salita ng Diyos. Nakatulad din sinabi ni Juan at ni Pedro, mas gugustuhin namin sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Amen. Merong limitation. Pero hanggat alam mo na inaalaw yan ng Lord na dapat ikaw ay sumunod kahit hindi mo binoto yung kung sino, sumunod tayo. Amen. Because there is a power of surrender. Open heaven. Amen, mga kapatid? So yun po yun. Hindi yung, kasi po, karamihan din ngayon, mga kabataan, mga keyboard warrior, di ba? Pinagmumura yung presidente sa Facebook, di ba? Yung mga ano. Talagang, akala mo talagang matatapang. Amen, marami po niyan sa social media, di ba? At marami, di ba, sumasama sa mga, di ba, di ba, to express daw their voice kasi, Pastor, freedom of speech, freedom of speech. Yes, freedom of speech. Pero bakit hindi natin gamitin yung freedom of speech to share the gospel? Amen. Amen? Bakit gagamitin natin yung freedom of speech to spread negativities?
paninira kung kanino mang nakaupo dyan. Si Lord ang nakakaalam dun. Ang Lord ang naglalagay, ang Lord ang nag-aalis. What is our role bilang Christian? To pray for the nation. Amen. To comply, no, with the law that is here in the motherland. Amen po mga kapatid. So kailangan po yun dahil sa Diyos tayo nakatingin eh. Wala pong makakapagpabago sa Pilipinas, kundi ang Diyos. At mag-i-start ang revival, hindi kung sino ang manalo sa eleksyon. Mag-i-start ang revival sa mga anak ng Diyos. Amen. Lord. Diba? Nalaman natin, sinabi ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng mga kabataan, wait kayo sa akin, anong ginagawa natin? So busy ako, kachat ko yung mga girlfriends ko, tsaka nagsusugal ako sa mobile Tama po ba? Marami pong kabataan na gano'n. So, medyo parang kulang yung sinabi ni Jose Rizal. Tama? Na kabataan daw pag-asa ng bayan. No? Ang totoo po niyan, ang mga anak ng Diyos ang pag-asa ng bayan. Amen. At ano ang ginagawa kaya ng mga anak ng Diyos ngayon? Sumusunod po kaya tayo sa batas na binigay sa atin ng Diyos, ng gobyerno, ng pamamahala, o tayo yung nangunguna sa pagre-rebelde? So, di naman ako nagre-rebelde. Kumbaga, naki-comment lang naman ako doon na talaga namang kurakot siya eh. Di po ba, mga kapatid? Pero, ano yung, okay, nakapag-comment ka sa isang politiko na kinikriticize mo, so, ano yung magandang maidudulot mo? Magandang idudulot ng pastor, hindi na siya iboboto ng mga tao kasi siniraan ko na talagang ano. No. You do not know that God is still in control. Yes. Amen. Amen? Kaya, kanino tayo muna magsasabit? Sa Lord. Lord, kalooban mo ba to na talagang mamuntok ako, tapos mag-armas ako, Lord? Kasama ako sa bundok, tapos kalabanin ko yung mga militar? Tama ba tong ginagawa ko, Lord? No? Kasi po, no? Lord, tama ba ito maging komunista ako? Na labanan ko kasi mga kurakot yan, talagang mag-aarmas na ako, kasama na ako dun sa mga kilusang lakas na talagang, di ba? Lalaban sa gobyerno. Yun po ba ang tamang aral? Alam po ba natin, maraming eskwelahan na yun ang inaaral ngayon? Na lumaban sa gobyerno? Marami. No? At maraming mga estudyante ngayon, syempre, they are brainwashed with that kind of teaching. Lalo na kung wala kang word of God, talagang maniniwala ka. Diba na, oo nga, para magkaroon talaga ng pagbabago sa Pilipinas, mag-armas tayo at labanan natin ang gobyerno. Yun po ba ang tinuturo ng Panginoong Hesus? Maging ang Panginoong Hesus, nung panahon niya, grabe ang persecution. Grabe din, may mga corruption. Tama? Yes. Pero, anong ginawa nila kasama ng 12 disciples? Nag-armas ba sila? Lumaban ba sila sa Imperyo Romano? Hindi po. Nag-submit sila sa batas. Habang ipinapasok, ipinapangaral ang mabuting balita ng Diyos naman. Amen. There's a power of surrender. At anong nangyari? Nagtagumpay ang Panginoon nung pagkamatay niya dun sa krus. Na akala ni Satanas siya yung nagtagumpay. Ngunit, hindi niya alam, si Lord ang nagtagumpay. Dahil tayo inatubos sa ating mga kasalanan. Amen? So, ang paglaban po, mga kapatid, hindi yan yung pag-aarmas. Ang paglaban po nating mga Kristiyano ay yung panalangin at ang salita ng Diyos ang ating sandata. Amen? Kaya nga po, nakakagalak din po dito sa ating bayan ng Imus na tayo po ay sinasabi, no, yung ating pong mga kasamahan ng pastor sa SOG, na talagang merong binigay po na authority ng ating lungsod para po ipangaral ang salita ng Diyos. No? At ako po ay naka-experience dyan sa may school dyan sa Yazaki na nagpapangaral po ng salita ng Diyos. Kasi
yung mga school po, talaga dapat mapasok po yan eh. Amen? Amen. Dahil yung mga kabataan, ang dami pong nagiging rebelde, nagiging suwail sa magulang, nagiging rebelde sa Diyos. Di ba? Naakala nila, matalino ako kapag ako ay sumama sa pagre-rebelde. Pero hindi nila alam, ang katalinuhan sa sanlibutan ay kamangmangan sa panangin ng Diyos. Na ang totoong karunungan pala ay yung pag-submit ng iyong sarili sa batas, sa authority na nasa harapan mo. Amen po mga kapatid, there is a power of surrender. Kung naniniwala ka talaga sa Diyos, si Lord ang bahala kasi may accountability eh. Yes. Sabi, walang lihim na hindi nabubunyag. Sabi po ng salita ng Diyos. So, kung ano man yung mga ginagawa, kung may sinasabing ang korupsyon or mga bagay na hindi maganda sa ating bayan, ipanalangin po natin sa Diyos. Amen po mga kapatid. At sa ganun, tayo ay mag-submit pa rin sa Panginoon. Meron pong tinatawag na perfect time ang Panginoon to make everything perfect in His time. Amen po. Huwag po nating pangunahan ang Panginoon. Basahin po natin, no? James 4:7. Yan. James 4:7, ang sabi po sa Santiago chapter 4 sa verse 7, no, na kaya nga, basahin natin, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Pasakop tayo sa Diyos. Pag sinabing nagpapasakop tayo sa Diyos, nagpapasakop din tayo sa kung anong authority yung nasa harapan natin. Amen? Hindi yung halimbawa, ikaw ay driver, di ba? Tapos nahuli ka. Tapos binaba mo yung bintana. Hindi mo ba ako kilala? Sabi ng pulis, ay, sino ka po ba? Maraming ganun eh. Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Di ba? Kumbaga, umangano sa authority, hindi nagpapasakop eh. Yes. Tama po ba? Mas nagkakaroon ng mga road rage, di ba? So, both sides, magiging citizens and ganun din yung iba na kahit nasa official government na side, merong mga paglabag eh. Tama po? Yes. Kaya ano po ang dapat makakilala ang Diyos sa tao? Ay ang tao sa Diyos. Amen? Kaya sabi nun, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang at lalayuan niya kayo. Paano po lalabanan ang dyablo? Hindi po natin kayang labanan kung sino mang dyablo o demonyo na sa tingin natin talagang dinidemonyo na ang bansa natin. Hindi natin kayang lumaban kung hindi tayo papasakop sa Diyos. Amen. Amen. Kaya ano yung title natin? Ibulong mo sa kapatid mo. The power of... Yan. We submit to the authority He has placed over us. Yun po ang prinsipyo ng Bible. And we will notice, mapapansin mo no, sa buhay mo, kapag nagsasubmit ka, there are no caveats that distinguish between good or bad authority or even just or unjust authority. We are just to humble ourselves and obey as unto the Lord. Basahin po natin Ephesians chapter 5, 22 to 25. Katulad po sa mga mag-asawa, no? Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sa next verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. So, sa 24, kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Sa verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So may aral din po para sa isang pamilya na maging maayos. Amen? So may aral po sa asawang babae at may aral din po sa asawang lalaki. Amen? Ibig sabihin, tingnan natin si Kristo. Yung example na ginawa niya, inalay niya yung kanyang buhay at minahal niya ang mga tao. Amen po? Yun po ang ating sinasabing surrender or submission. At sinasabi rin po ni Apostle Peter, 1 Peter 5:5. Ayan. At kayo namang mga kabataan. Amen, mga kabataan. Ayan. Pasakop kayo sa
matatandang pinuno ng iglesia. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. So, yung true humility, mga kapatid, nagpo-produce po yun ng blessings. Amen. No? It will result blessings. Kasi yun yung tinataas ng Diyos. Inaangat ka ng Panginoon dahil nagpapasakop ka. Ngayon, kung matigas ang ulo mo, nagpupumiglas ka, no? Mas marunong ka pa dun sa authority na nilagay ng Diyos sa'yo. Diba? Na sinasabi mo na, hindi ako makikinig sa'yo. Diba? Pero kung ang sinasabi ng salita ng Diyos, pasakop tayo, yun ang dapat pong mangyari. Amen po, mga kapatid. Kaya sa atin po, dito, yung ating pong mga leaders or yung mga kabataan, let us submit ourselves to God and we will be in harmony. Amen? So, napakahalaga mga kapatid nung sinasabi na submissive to those who are elders of the church. No? Pag sinabi pong elders of the church, yun po yung mga nasa inilagay ng Diyos upang mag-lead ng kung ano pong ministry. The theme here is one of humility. One cannot submit to God without humility. Hindi po makakapag-submit ang isang tao kung siya ay mayabang. Alam niyo po, naturalesa sa tao, lahat tayo mayayabang. Yes. Amen! Yes. May kayabangan kasi sinful nature. Tama? Yes. Kaya ano ang tinuturo ni Lord? Humility. Amen. Kaya nga dalawa lang klase ng tao eh. Yung mapagpakumbaba at saka yung ibababa. Those who are humble and you are about to be humbled by the Lord. Kapag palalo ka, kapag nagpupumiglas ka, mas lalo kang mapapahamak. Sino dito kilala si Propeta Jonas? Amen? Diba? Ang lapit-lapit lang ng Ninive pero mayabang siya eh. Hindi, Lord, mga kaaway ko yan, ayoko sa kanila. I hate them. No? So ayaw niyang pumunta. So pumunta siya dun sa mas malayo. Diba? Mula sa Hopa, pumunta siya sa Tarshish. Diba? Mas malayo. Hindi niya sinunod si Lord. Anong nangyari? Naging miserable po yung kanyang buhay. At alam niyo po ba, pag malayo sa Lord, mas magastos. Yes. 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 Kapag lumayo ka sa Panginoon, mas magastos. Sipit mo, gumastos ng mas malaki si Jonas para lang lumayo sa Lord. Akala naman niya sa isip-isip niya makakalayo siya sa Lord. Eh, omnipresent si Lord. Kahit saan ka magpunta, hindi mo kayang layuan si Lord. Yes. No? Ang kaya mo lang kapag lumayo ka, ibig sabihin, yung guidance and protection niya, wala na. Amen? Kaya mas magastos. Sino dito yung naranasan yun? Lumayo ka sa Lord at talagang sobrang gastos. Yes. Amen? Pero nung lumapit ka sa Panginoon, andun yung provision, divine protection. Kasi nagpakumbaba ka, Lord, sorry po dahil ang dami kong ikot dito sa mundo, sa'yo ko lang pala matatagpuan ang totoong kaligayahan. Yes. Amen. No? So yun po yung the power of surrender. No? So kapag tayo po ay humble, meron pong submission. Amen? The first step for us to submit ourselves unto God, dapat mawala yung yabang. At alam mo kung paano mawawala yung yabang? Ibababa ka ni Lord. Ano nangyari kay Jonas? Kay Propeta Jonas? Di ba? Nung una, wala siyang pakialam eh. Sige, bumabagyo, tulog lang ako dito. Di ba? At sabi nung yung captain nung barko, manalangin na kayo sa mga Diyos nyo para malaman natin kung bakit nangyayari ito. Di ba? Dead man lang si Jonas. Kahit alam niya siya yon. Amen? Sino dito yung guilty sa atin na kahit alam natin tayo yung dahilan, no? Kung bakit nagkakaroon ng problema talaga sa isang pamilya. Sino dito yung talagang dead man lang? Hindi ako yan, Lord. Di ba? Sobrang hirap ng pakiramdam. Pero, nung nag-humble na si Jonas, si Propeta Jonas, ay talaga namang binigyan siya ng Lord ng second chance or many chances at ni-restore yung kanyang pagkatao. Amen? So, sabihin po natin restoration. Amen. So, nagsisimula po talaga yan sa humility. Napakahalaga po ng humility, mga kapatid. Kasi ito po ay pinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo. At ito po ay nagpo-produce ng pagpapala. Sabi doon, pinagpala niya ang mababang loob. Hindi po ito yung bait-baitan
Yung pag sinabing humility, mababang loob, nagsasubmit kung sino yung authority. Pag sinabi ni Lord, iwasan mo yan. Pag sinabi ni Lord, huwag mong gawin yan. Pag nagsubmit ka doon, ibig sabihin, humble ka. Pero pag hindi ka nagsubmit doon, ibig sabihin, mayabang ka. Amen. Palalo ka. Amen. So yun po yung sinasabi doon. Kaya sinasabi, having a humble and submissive heart is a choice. Amen. Humility is a choice. Ikaw ang bahalang pumili. Follow God or not to follow God. Amen? Papakinggan mo yung preaching o nagbibingi-bingihan ka. Yun po it's your choice. Amen? Pero you don't have a free will kung ano yung consequence. Amen? Kapag naging mayabang tayo sa harap ng Diyos, hindi tayo nagpasakop sa authority, talagang kapahamakan po yun. Amen. Sabi po ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, ang kapaluluan ang magpapabagsak sa tao. Yes. Sure na sure yun. Amen. Kapag tayo po ay mayabang, ibabagsak ka ng Diyos. Pag tayo po ay ma-pride, we are proud. Diba? At para bang akala natin, we are in control. Tayo po ay ibababa ng Diyos. Ngunit kapag ikaw ay mababang loob, meaning you are to submit yourselves to God, andun po yung pagpapala ng Diyos. Romans 8:28, yan, matatapos na po tayo, no? Praise God. Sabi doon, basahin natin, read your Bible, church. Alam natin sa lahat ng gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa verse 29, sapagkat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak, to be Christ-like. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. What is the purpose of our existence? To be Christ-like. No? Our identity is in Christ. Hindi na yung dati, hindi na yung nakaraan mo. Tinatawag ka ni Satanas by your sins. But Jesus called you by your name and He restores your soul. Amen? Yun po ang ginagawa ng Panginoon. Kaya sabi doon, gumagawa ang Diyos sa ating buhay. No? Pinapahintulutan niya yung mga problema. Amen? Sino dito may mga problema? Huwag kang mag-alala, dadami pa yan. Hallelujah. Amen? Pero ang maganda doon, ang good news mga kapatid, kahit madami yan, kasama mo si Lord. Alam mo kung bakit madaming pa rin i-allow si Lord na problema sa'yo? Para makita mo talaga na totoo siya. Amen. No? Para makita mo talaga yung tagumpay na ibibigay niya sa iyo. Kaya nga, all things work together for good to those who to love God. Amen? Kaya, God will use the situation sa buhay natin para magkaroon tayo ng opportunity. Everybody say opportunity. Alam mo ba't inaalaw yung mga problema? It's an opportunity. Problem is a stepping stone. Amen. Ang tingin mo dapat sa problema, it is a stepping stone for your growth. Para lumago ka. Problem, hindi dapat yan ang magpapabagsak sa iyo. Yan ang magpapatibay sa iyo. Amen. Amen po, mga kapatid. So, at sinasabi doon, the believer, then after the manner of old nature, work is accomplished by choosing to apply ourselves to the Word of God. Amen. From the moment we are born again, we have all the provisions we need. Amen? Kasi kabilang ka na sa kaharian ng Diyos eh. Everybody say Kingdom of God. Kingdom of God. Ngayon, sa Kingdom of God, merong isang mabuting hari. Sino yung hari? Si Jesus Christ. Siya ang pinakamabuting hari sa lahat ng mga haring kilala nyo. At kung ikaw ay kabilang sa Kingdom of God, papabayaan kaya niya i-constituents niya? Ang mabuting hari hindi nagpapabaya sa constituents niya. Sabi ng Biblia, I have never seen the righteous forsaken. Amen. Di ba? Sabi ni David, di ba? Naging bata ako, ngayon tumanda ako. Wala pa akong nakitang matuwid na tao na pinabayaan ni Lord. Wala pa akong nakitang matuwid na tao na talagang grabe yung ano talaga sa kanya. Lugmok na lugmok siya. Hindi. Gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay, sa sitwasyon natin, upang tayo ay inangat kapag tayo ay nag-submit sa Kanya. Amen? To become mature, everybody say maturity. Maturity. Malalaman mo ang isang Christian pag mature na.
Paano malaman kapag ang isang Christian ay mature na? Bawas na yung yabang. Hindi na siya lumalaban o nagre-rebelde. Kasi ang rebellious, mga kapatid, nagsisimula yan sa neglect. Pag sinabing neglect, yung wala kang pake. Amen? Pastor, pag wala ba akong pake, rebellious na ba yon? It starts there. Kasi merong gustong ipagawa sa'yo si Lord at hindi mo siya pinapansin. Anong tawag doon? Delayed obedience is disobedience. Dinidelay mo. Katulad kay Jonas, di ba yung propeta si Jonas? Dinidelay niya, ayaw niya talagang sumunod sa Lord. Anong tawag doon? Disobedience. And disobedience is synonymous to rebellion. At kapag sinabing rebellion, may pride ka na. At yung pride, yan ang magpapabagsak sa iyo. Amen. Mga kapatid. Kaya malalaman mo isang Christian kung mature na pag meron na siyang humility. No? We have to make the choice to learn about provisions. Everybody say provisions. Everybody say protection. Everybody say promises. Ayan. Yung tatlong letter P na yan, matutupad yan sa taong mababang loob at nagsasabit sa Panginoon. Amen? Sino dito talaga gusto niya, sinasabi niya, Pastor, gusto ko talaga matupad ang pangako ng Diyos sa buhay ko. Amen? Sino dito yung gustong ganon? Kapatid, submit yourselves unto God. Paano mangyayari yung submission? Humility. Walang halong yabang, walang halong kapalaluan. Amen po, mga kapatid. So, doon po nalulugod ang Diyos. Kaya sinasabi, this process will continue until the Lord comes. Basahin natin, last verse na po. 2 Corinthians 3:18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So the purpose of the Holy Spirit is to mold our character. Everybody say character development. Ayan. Dine-develop ni Lord na matuto ka, di ba? Sa iyong action, sa iyong mga desisyon. You learn from your mistakes. Amen? Yun yung ginagawa sa atin ng presensya ng Diyos o ng Espiritu ng Diyos. At siyang magbabago sa atin mula sa isang antas. So, paangat ng paangat yung level. Amen? Pero marami ba tayong kakilala na tumandang paurong? Sa likod ko Amen? Bakit tumandang paurong? Imbis na pasulong, paurong. Bakit kaya? Dahil habang tumatanda, yumayabang. Hindi, dapat humility, di ba? Tapos makikita ng mga kabataan, pwede pala yung maging gano'n. Di ba? Na yung sasabihin mo dun sa traffic enforcer, di mo ba ako kilala? Gano'n. Diba? Makikita ng mga next generation gano'n, na pwede pala yung gano'n. So hindi po yun yung tinuturo sa atin ng Diyos. Kaya kailangan we must be a good example, salt and light. Sa buhay pa lang natin, kung tayo po ay merong talagang accountability, no, magsasubmit tayo sa authority. Amen. Kaya, again, sinasabi doon, nagniningning sa ating mga mukha. Di ba? Sa mukha pa lang, makikita mo kung nagniningning o nagdidilim eh. Tingnan mo yung katabi mo. Nagniningning ba yan? Nagniningning. No? Hindi nadidimlan yung mukha, di ba? Kasi kahit anong glutathione mo, kung talagang walang submission sa Panginoon, madilim pa rin. Tama ba? Kahit ano ang gawin natin sa appearance natin physically, baguhin mo man yan o what, kung walang presensya ng Diyos, wala din. Hindi din nagiging blessing sa iba. No? Yung talagang di ba? Talagang mayabang ka, matapobre ka na, di ba? So, hindi po yun gano'n. Kailangan yung tinatawag na, alam niyo yung sinasabing pogi? Tulad ko. Presence of God inside. Praise the Lord! Hallelujah! Sabihin mo, dapat maging pogi tayo.
presence of God inside. Kasama na din yung mga girls doon kasi nga presence eh. Hindi lang ibig sabihin ng pogi like panlalaki. Yung P doon is presence. No? Ang pinakamahalaga sa atin, presence ni Lord. Sabi ni Moses kay Lord, Lord, hindi na kami pupunta sa promised land kung wala ka rin lang. Bakit? Baliwala ang provision, baliwala yung mga blessing, baliwala yung gandang lalaki o gandang babae mo kung wala si Lord. Amen? Baliwala yung mga kayamanan kung wala si Lord. It's still empty. That's why many people commit suicide kahit nandun sila sa peak of their career. Kahit nandun sila sa peak ng pinapangarap nila. It's still void. It's still dark. Because only Jesus, our Creator, can fulfill the needs of our hearts. Amen? Kaya, we must be filled with the Holy Spirit. Paano mangyayari yun? Humility. Ano po yung title natin? The Power of Surrender. God does not require us to submit because He is a killjoy. Hindi po killjoy si Lord. Gusto niya maligaya ka. Pero sa ating kagalakan, meron tayong mga boundaries. Amen? Kasi yung kagalakan sa mundo, yung talagang walang habas na pagsasaya, hindi yun yung kagalakan. Amen? Merong sinasabi na joy in the presence of the Lord na ikaw ay nag-a-abide sa Kanyang salita at sa authority. But because He is a loving Father, sino dito naniniwala mapagmahal si Lord? Mapagmahal siyang Ama. And He knows what is best. God knows what's best. No? Siyempre, narinig natin, mothers knows best. Tama din naman, pero mas tama yung God knows best. Para sa atin. Amen? So, the blessings and peace that we gain from humility or humbly surrender to the Lord, submitting ourselves daily, yan po ay grasya ng Panginoon. Amen? Gift of grace that nothing in this world can compare. Kaya po ang isang taong totoong may Diyos, nababawasan yung kayabangan. Ano ibig sabihin nababawasan yung kayabangan? Lahat ng ginagawa niya, papuri para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa niya, kahit sasabing sa authority, no, para sa Diyos pa rin yun. Bawa, may umaaway sa'yo. Huwag mong patulan, tama? Huwag mong patulan. May talagang may nagtitrigger sa'yo. Diba, na ginaganon yung tenga mo. May nang-aasar sa'yo. Diba? So, anong dapat natin gawin? No, huwag natin patulan yun. Diba? Iwasan, sabi doon, resist the devil. Amen? And he will flee from you. Pasakop ka sa Panginoon. Diba? Kasi kapag ang isang mayabang, nakatagpo ng isa pang mayabang, yabangan na yon. Alam ko yan kasi dati lagi ako nasa inuman eh. Diba? Lahat ng usapan dyan, yabangan. Walang nagpapatalo dyan. Wala ka sa lolo ko. Walang nagpapatalo dyan. Pero kapag ikaw ay may presensya na ng Diyos, ang lagi mo masasabi, lahat ng biyayang to sa Lord nang galing. Wala akong may pagmamalaki. Lahat ng mga nagawa ko, hindi to sa akin. Lahat ng meron ako, steward lang ako. At alam mo gagawin ni Lord? Mas lalo pang open heaven ibubuhos. Susunurin ng mga anghel ang bahay mo. At i-deliver lahat ng kailangan mo. Yun po ang nagagawa ng humility. Amen? Kaya tayo po, mga kapatid, napakalaga nung, ano yung title? The Power of Surrender. Amen? Yung power, connected siya sa surrender. So if we want open heaven, if we want to live under open heaven, we must surrender our life unto God. Amen? Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you honor. Maraming salamat po, Panginoon, sa tanghali.